Okay, Perpetual at saka Mapua. So, maganda yung start ng Perpetual. Remember, before this game, 2-0 ang Perpetual. So, ngayon 2-1. So, come from behind yung panalo ng Mapua, no? With the end game exploits of Clint Escamis, the reigning MVP, no? At saka tinignan ko itong tinatawag nilang seal screen. Kasi yung seal screen o yung tinatawag nilang Marcin Gortat screen, ito yung screen na kung saan sinisild off mo yung pantay. Okay? Yung flare screen is yung flare screen pop out to the perimeter. Single high screen is yung screen na ibinibigay dun sa gwardiya o dun sa may ball handler para siya makapag-initiate ng pick and roll action o pick and pop, o makapag-initiate ng drive and kick attack. Iba yung seal screen. Yung brush screen is ide-delay mo siya ng konti using your shoulder. Usually, makikita nyo yun sa dribble handoff. Kung hindi dribble handoff, that is sa brush screen. Pero yung seal screen, sinisild off mo yung bantay niya. Okay? Sinisil mo yung bantay niya para malibre yung kakampi mo. As in, talaga sinisil mo siya. Kumbaga, using your forearm, sinisil mo siya. Hindi ka gumagalaw, or kaya kahit hindi mo gamitin yung forearm mo, tukurang mo lang siyang konti. Enough. Humarang ka nga lang, seal screen na yun eh. Open na yung kakampi mo. At ito yung nakita natin kay Russell Westbrook. Yung tinignan ko is yung kay Russell Westbrook. Pero tinignan ko si John Wall. Yung kay John Wall yung nakita ko kasi naging magkakampi si John Wall at saka si Marcin Gortat yung gumagawa nun. Kasi bakit? Yung isang player ng Mapua, binigay niya ng seal screen, nag-rim run siya, yung sinasabi ni Coach Hammer eh. Tumakbo siya, rim run. Pero, in-screenan niya yung bantay ni Clint Escamis using a seal screen. Kumbaga, nawala yung bantay niya kasi nandun siya sa tabi, sa pagitan. So, pag open lane na yun kay Clint Escamis, usually layup na yun, except kung may help side defense. So, yun lang. May nakita tayo kasi yun yung sinasabi ni Coach Hammer Martin Antonio seal screen. Yun yung pagkatapos ng 3-point shot ni Clint Escamis. So, yun na din, kailangan nag-struggle yung Perpetual sa endgame. At syempre, dahil nasa Mapua yung reigning MVP, nag-take over lang yung MVP. Yun ang nangyari. So, yun lang po.